ako'y magnanakaw. Pero hindi ko ninanakaw ang mga butil ng kaning susubo na lamang sa bibig ng mga mahihirap. Pagkatapos kong makausap si Sir Herben, ay agad kaming tumulak upang magtungo sa Barangay San Antonio, na kung saan ay mas maraming kwento ang naghihintay sa amin tungkol sa buhay ni Asidilio. Sa Barangay San Antonio din kinunan ang kabuuan ng pelikula ni FPJ, kaya't nais ko itong puntahan upang maipakita sa inyo. Puntahan natin ang mga tumatak na location na ginamit ni The King sa pelikula. Matarik at zigzag ang kalsadang ito, kaya kailangan talagang doble ang pag-iingat sa pagmamaneho. Makalipas ang kalating oras, sa wakas ay nakarating din kami sa Barangay San Antonio. Mga Dre, mula doon sa Barangay Longos na pinuntahan natin kanina, umakyat tayo dito sa Barangay San Antonio. Taga dito po talaga si Asidilio, mga Dre. So dito tayo mangangalap ng mga impormasyon. Sana meron tayong makuhang kahit konting impormasyon lang na maidadagdag natin sa ating dokumentaryo tungkol sa buhay ni Asidilio. Nagtanong ako dito sa kanilang barangay kung sino ang aming maaaring kausapin upang mangalap ng mga impormasyon tungkol sa naging kasaysayan ni Teodoro Asidilio na pwede nating ibahagi sa inyo. At isang tao lang ang kanilang binanggit na siguradong makakatulong sa amin. Actually sir, ako po ay dati ho akong chairman ng Committee ng Tourism sa Barangay San Antonio nung ako'y SK chairman. Ngayon ho ako'y vice chairperson ng Committee ng Tourism. Ang gusto kong mangyari sir, dahil si Dodong Asidilio ay tubo at dugong San Antonio, gusto ko siyang ideklara sa aming barangay bilang isang lokal na bayani. Bakit po? Tama. Si Dodong Asidilio ay isang guro. Paano tayo sinakop ng mga Amerikano? Ang gusto pong mangyari ng mga Amerikano, ang gamiting lingwahe ng mga Pilipino ay English. Kaya ho, dumating na lumaban ho si Dodong Asidilio. Si Dodong ho ay lumaban para ipaglaban yung wikang Pilipino. Yan po yung ginawa. Siya ho ay nagturo sa Paite, sa eskulo, sa isang paaralan ho sa Paite, nung panahon iyon. Dahil nga po siya ay inuusig ng pamahalang Amerikanong nagsumasakop sa ating bayan, ay siya ho ay umakyat muli sa Barangay San Antonio upang hikayatin na siya ay tulungan na ipaglaban mo yung wikang Pilipino. Yan po yung nangyari, sir. Kaya siguro, ang dating ho sa atin ng mga uniform personnel, si Dodong Asidilio ay Kalaban ng gobyerno. Pero yung ipinaglalaban niya ay hindi para sa history, kundi para sa atin pong mga lehitimong Pilipino na nasakop ng Amerikano. Yun, sir, yung pagkakaalam ko na gusto kong gawin talaga, sir. Ngayon, inaayos ko yung ordinansa. Gusto kong kilalanin. Tama. Si Dodong Asidilio bilang lokal na bayani. Bakit no? Hindi dahil ako yung may lahing Asidilio. Gusto ko pong ipakita at ipakilala sa amin yung pamayanan na meron kami Dodong Asidilio na hindi lamang naging bayani sa aming bayan. Naging bayani sa buong Pilipinas kasi pinaglaban niya ho ang wikang Pilipino nung panahon siya ay guro.